Hello kasangga! Ang tanong, ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Jemil. Isa akong machinista nandito ngayon sa Sydney. At naniniwala ako kasangga na may kalaban tayo dito yung ating sitwasyon, no? Yung ating kahirapan sa ating sitwasyon dito. Hindi porket abroad ka, ganda na kagad ang buhay mo. Kasi naniniwala ako kasangga na para makaalis tayo doon, ang tanging paraan kasangga, magnegosyo tayo dito sa abroad. Kasi kung hindi tayo magnegosyo dito, wala nang paraan kasangga para umasinso tayo dito. Kung ayaw mong tumanda ng walang nangyayari sa buhay mo kasangga, magnegosyo tayo kasangga. Yun yung aking pinaniniwalaan na masagot sa ating sitwasyon na makaalis sa ating sitwasyon ngayon, no? May nagtatanong kasangga kasi, may nagtatanong sa atin kung saan ba ang maganda, saan daw bang maganda na sitwasyon? Yung nasa Pilipinas ka o yung nasa abroad ka? Ganon yung tanong sa atin. Kasi parang yung akala ng karamihan ng tao, pag nasa abroad ka, akala nga nila, maganda na yung buhay mo. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-abroad o wala pa sa abroad, nilulook forward nila yun na makapag-abroad sila. Na yun din yung kanilang parang pinapangarap na makapag-abroad. Yun yung kanilang laging sana, ganon, na sana makapag-abroad din, ganon. Kasi nga nakikita nila yung mga kababayan nating mga OFW pagka umuwi ng Pinas, nagbabakasyon, siyempre may pera, gastos dito, gastos doon, di ba? Kaya akala ng mga nasa Pinas, ng mga pamilya natin, pag abroad ka, may pera, di ba? Akala nila madali ang pera. Pero siyempre, yung mga OFW nating nagbabakasyon, ating mga kababayan, kapamilya na nagbabakasyon, gumagastos talaga yan pag umuwi ng Pinas. Kasi doon lang nila parang binabawi naman yung lahat ng sakripisyo nila sa abroad. Yung kanilang mga pagtitiis, yung kanilang mga ilang taong pagtitiis na hindi nakauwi. Siyempre, once makauwi yan, walang sisidlan yung kasiyahan niya ng ating mga kababayan. Kaya talagang willing niyang gumastos. At saka talaga namang pinaglalaanan talaga yan ng ating mga kababayan bago sila umuwi. Kasi alam kasi ng mga OFW nating kababayan na once pagbalik na naman ng bansa, ng kung saan sila nagtatrabaho, ay puspusan na naman yung trabaho nila doon at walang time para mag-relax. Kaya yung ating mga, halimbawa, yung ating mga pamilya, yung ating mga kakilala, kamag-anak, nakikita nila na yung mga nagbabakasyon sa Pinas, mga OFW, kala nila maraming pera. Na hindi nila namamalayan na yung pera na yon ay matagal nilang panahong inipon-ipon yun para lang may magastos sila sa pag-uwi. Galing yun sa kanilang mga pinagpaguran talaga, pawis at pagtitiis sa ibang bansa. Para lang kahit papano, pag nagbakasyon sila, may gagastusin din. Kasi minsan na nga lang magbakasyon eh. Kaya, ang ibig ko lang sabihin, dito sa ibang bansa, hindi madali ang buhay. Kung paano din yung hirap ng pagtatrabaho mga nandyan sa Pilipinas, kung paano kumita ng pera, ganoon din dito sa ibang bansa. Kadalasan nga, dito talagang mas marami ang trabaho talaga dito. Yung ultimo ditong minsan yung holiday na, kailangan mag-relax ka na dapat. Ang karamihang ginagawa ng mga nasa ibang bansa, kahit holiday na, pumapasok pa din. Pasko, may trabaho, di ba? Yung mga yung mga matatagal ang holiday, Holy Week, nagtatrabaho pa din. Ganon sa ibang bansa pag once OFW ka. Kaya kung kinaiinggitan yung pagiging OFW ng karamihan, hindi nyo mararamdaman at hindi nyo malalaman hanggat hindi nga naman kayo nakaranas sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi yung pagiging OFW at sakripisyo at talagang pawis at hirap bago nila ipon yung kanilang kinikitang pera. Kaya, ang tanong kung saan ba mas maganda, kung nasa ibang bansa ka o nasa Pinas, wala namang maganda tutuusin. Wala talagang mas maganda. Dahil kahit na pag nasa Pinas ka naman, ganun din naman. Magtatrabaho ka pa rin naman. Pahirapan pa rin kumita ng pera. Pag nasa ibang bansa ka naman, yun nga, base sa in-explain ko, kala lang ng mga hindi pa nakapag-abroad, maganda ang buhay sa ibang bansa. Kasi pag umuwi ng Pinas, gastos nga gano'n, gastos dito. Pero di nila alam, talagang pinag-ipunan yon. So ano ang conclusion? Kahit saang sitwasyon ka ng mundo,
Mag nasa Pinas ka man, OFW ka, parehas ang hirap kitain ng pera. Ang hirap kitain. Kasi talagang by design, mahirap talagang kitain ng pera once na nagtatrabaho tayo. At paano lang tayo makakawala sa kahirapan kahit nasaang lugar ka? Yung aking pinaniniwalaan na magnegosyo. Magnegosyo tayo. Kahit nasaang lugar ka, nasa Pinas ka man o nasa abroad ka, pero once nasa linya tayo ng pagiging empleyado, hindi tayo makakawala sa kahirapan ng ating paulit-ulit na naranasan. Na yung hirap na hirap tayo laging kumita ng pera, hirap na hirap tayo laging dumiskarte sa buhay, ang hirap laging kitain ng pera, utang tayo dito, utang tayo doon. Kasi nga, by design, once na empleyado tayo, limitado lamang ang ating kakayahan at ang ating income. Kung hindi tayo magtrabaho ng sagad, wala tayong kikitain. Nakabase sa ating kita, ang ating effort. Kung hindi tayo mag-overtime, kulang ang kita mo. Kung hindi naman tayo pumasok sa trabaho, swerte mo kung may leave ka. Kung pero madalas, hindi mo pwedeng ulit-ulitin yon dahil nga madadali tayo ng mga amo, di ba? Kasi by design nga kasi sa sistema, once na empleyado tayo, based sa ating pasok araw-araw ang ating income at sa sahurin. So kahit nasa bansa kang mayaman, nasa OFW ka man o Pilipinas, yes, nasa bansa kang mga halimbawa mga first world country, halimbawa sa mga dito, Australia o US, kung saan pa man, Canada, saan pa, New Zealand o nasa UK ka, kahit nandiyan ka sa ganyang lugar, pero kung empleyado ka, by design, sa sistema, harap na harap ka pa rin sa pagkita ng pera. So kahit nasa Pinas ka naman, at empleyado ka din, hindi tayo first world na country, mas mahirap. Pero yung effort at yung pakiramdam, parehas pa rin yung bigat ng pagkita ng pera once tayo ay empleyado. Kaya nga pinaniniwalaan ko mga kasangga, na magnegosyo tayo. Yun yung aking, nandito na tayo sa bahay, no? Pinaniniwalaan ko mga kasangga na para makaalis tayo sa ganyang klaseng kahirapan, magnegosyo tayo. Yung magnegosyo ng hindi imposible. Yung kahit magsimula ka sa maliit, pero alam mo sa sarili mo na yun yung magpapabago ng buhay mo, kaya gagawin mo pa rin. Talo ng pagninegosyo yung pumapasok ka sa trabaho araw-araw. Blessings ngayon na karoon kang trabaho sa buhay mo. Napakalaking blessings yan dahil yan yung ating pinagkukunan ng ating pang-araw-araw na gastusin. Pero kung mananatili tayo dyan sa buong buhay natin, kaya naman hanggang ngayon, kahit na saang lugar kang ilagay, hirap ka pa rin sa pagkita ng pera kasi nga nakasalalay sa oras mo yung kinikita mo. Di katulad pagka nagnegosyo ka, talagang yung effort mo dyan, nakabase kung gaano mo ginalingan sa pagninegosyo mo, matagal ang laban, pero once na ma-figure out mo o makita mo yung paraan kung paano ka aasinso dyan, diretso yan, kasangga. Kumbaga yan yung simula ng kahit papaano ng paunti-unting tagumpay mo. Kasi sa pagtatrabaho, pag pumasok ka ng 8 oras lang, timano, alam mo na kaagad kung magkano sasahurin mo, di ba? Pero sa pagninegosyo, kahit pumasok ka ng 8 oras, di mo alam kung magkano kikitain mo ngayong araw. Diba? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang.